Ano ho ang mga nakita ng ating Coast Guard? Lumalabas, 11 po yung mga na-recover ng Coast Guard na mga labi po ito na mga nawawala. Yes, tama po kayo, Sir Weng. Kaninang umaga, nagsagawa po tayo ng search and rescue operations. And during our operations po, meron po tayo nakita ng mga floating bodies. So, a total of 11. And ngayon po ay papunta na rin po ito ng Isabela Basilan for proper turnover po and identification as well. Naging 11 no, pero ang missing 10, di ba? Ano ho Yes. paliwanag doon? Yes, tama po kayo, Sir Weng. Initially, no, we reported that it is 10 missing. Yung 10 na missing po yan ay based po yan sa manifesto. So, this past few days, Sir Weng, nakaka-receive po ang ating mga stations diyan sa Zamboanga, Isabela, and Hulo na accordingly ay meron pa pong nawawala, no? Yan po ay na-report sa atin ng mga kamag-anak nito mga pasahero na to. So, ang Philippine Coast Guard naman po, we acknowledge and welcome those informations. Again, etong 10 missing na na-report po natin ay based po yan sa manifesto. Manifesto. Kasi nakita ho natin, ewan ko kung parehong kopya yung nakita rin ho namin doon sa manifesto, bawat pasahero nakukuha na nakalista ho doon, pati yung kanila ho mga cellphone number. Di ba? Parang nandoon nakikita at kung saan ho sila nasa economy ba ho sila o nasa aircon, kung saan ho ang pwesto nila sa barko. Lahat ho noon, tawag noon, sa manifesto, lahat ho ba ng mga survivor nagkaroon ng confirmation rin na sila ito, nakausap sila at sila ho'y, kumbaga, namarka na o ito, save na ho ito, survivor ho ito, natanggal na ho ito sa listahan ng mga missing? Tama po kayo, Sir Weng. Unang-una, yung mga binanggit po natin mga numero, no? Yung unang 316 survivors, initially itong 18 fatalities, and 10 crew, yan po ay based sa manifesto po natin. Okay. Pero yung pong 11 na yan, identified na ho sila? Sir Weng, kaya po i-turn over po natin sa PDREMO later on once we arrive po dito sa may Isabela Port para po for proper identification din po. Okay. So hindi pa natin masabi na yung mga yan ay, although nakita ho palutang-lutang, ang suspecha maaring nanggaling pa rin ho sila dun sa lumubog na barko. May probability po, Sir Weng. So, kanina nabanggit ko po, 10 po ang initial na report sa atin based sa manifesto. So, since 11 po ang natanggap po natin, at again, mga nakaraang araw ay may natatanggap po tayong informasyon na may mga nawawala, na wala naman po sa manifesto po natin. So, ngayon po, ang Philippine Coast Guard naman po ay nagsasagawa na rin po ng investigation. So, definitely, lahat po na na-recover ngayon and based po sa datas na meron po tayo after the incident, that would form part of the investigation po. Yung nauna hong bilang na 14 ata yun na mga nasa manifesto pero sila ay hindi daw nakasakay at lumipat. Sila ho ba confirm na talagang hindi ho sumakay sa ibang ro-ro vessel o ibang barko? Yes, Sir Weng. Actually, it is 15 po. 15, okay. po yung nai-report sa atin na initially nasa manifesto at hindi po sumakay. Pero kung yung sa tanong po ninyo kung sa ibang barko po sumakay, well, kasama na rin po yan sa investigation po natin. Okay. Ito pong 10, hindi rin masabi dyan, no? Kasi alamin pa siguro. Pero ano yung mga nakita hong markings sa kanila? Kasi may mga video rin yung kumalat kasi yung iba ho ata nagpadala rin ng mga speedboat, yung mga kababayan ho natin doon, at may nakita ho sila base sa suot ng mga itong mga na-retrieve na mga katawan, may mga naka-uniform. May mga indikasyon ba na sila ho ay either crew o talagang either ho, yung iba sabi mga teacher, ganon? Sir Weng, I couldn't give speculations or conclusive statement regarding this. Again, ito pong nakuha po natin ay iti-turn over for proper identification and malalaman po natin kung ito po ba ay kasama doon sa mga manifesto na unang naibigay po sa atin. Or again, I don't want to give a conclusive statement, Sir Weng. We have an ongoing investigation po. Okay. So we will determine it later po. Okay, pero doon ho sa pag-dive naman ng ating mga diving team, meron ho bang na-retrieve mula ho mismo sa lumubog na barko? Ngayon po, sir, doon na rin po ang ating mga technical divers. Nag-aantay lang po tayo ng report po, yung diving operations report for this day po. Okay. So, pero wala pa hong kumpirmasyon na meron silang nakuha sa ilalim? As we speak, Sir Weng, wala pa po tayong formal na report na natatanggap po. Itong mga na-recover na palutang-lutang, malayo ho ba yung kanilang area nung nakita? Or nasa
area na malapit ho sa Basilan pa rin? Ang location po nito ay halos 6.6 nautical miles of Baluk-Baluk Island at yung isa po ay sa may Mataha Island. So area pa rin ho yan ng Basilan, ano? Sako pa rin siguro Yes, yan. tama po kayo. Within Oo. the vicinity pa rin po. O Basilan, okay. So right now, tuloy-tuloy pa rin, maaga pa naman, o meron hong oras lang ang pagpupursige pa rin ng search and rescue. Yes, after po ng pag-turnover po natin, babalik po yung ating mga kasamahan. Kasama rin po yung barko natin sa patuloy na pagkasagawa po ng search and rescue mission. Hindi po napapagod ang Philippine Coast Guard. Yan po ang direktiba po sa atin that we will be sustaining this search and rescue operation po. Paano ang pag-abot ho sa mga ng impormasyon para ma-identify itong nasa PDRMO na ho siguro ito, no? Yung pag-identify sa mga to, ipagbigay alam doon sa mga kaanak na maaaring nasa Zamboanga kasi dadali natin yan sa Isabela eh. I believe, Sir Weng, meron po tayong inactivate dyan na incident command post po natin. And yung mga nakuha po at mga impormasyon na nire-report po sa atin ng mga pamilya na accordingly ay nawawala. Meron po kasi three station dyan na nagkikater. Yung Hulo, Zamboanga at saka Isabela. And then we consolidate those informations. And then ito pong na-recover po natin, we will turn them over sa PDREMO to check po kung yung possibility, no, na kasama po ba sila sa mga na-report. And then later on, they will undergo forensic examination po ng SOCO. So for proper identification po, kung sino po talaga ito para makilala rin po ng kanilang mga pamilya at may turnover rin po natin ng maayos. Okay. Sa ngayon, may mga nabigyan na ho ng permit para makapaglayag ulit ang mga kababayan natin na gustong pumunta o umuwi ho ng Hulo, Sulu. So ang Coast Guard naman ho ay nakaantabay ho dyan para masiguro na maayos ang biyahe, ligtas. Itong bibigyan ng permit para maglayag, ma'am. Yes, Sir Weng. Kasama rin po yan sa naging direktiba ng aming commandant yan sa Admiral Ronnie Hilgaban. Mas lalo po natin hihigpitan ngayon ang pagkakandak ng inspeksyon sa lahat po ng barko, lalo na po yung nabigyan ngayon ng mga special permit. Well, anyway, ito po nabigyan, definitely they are compliant, no? Sa lahat po ng mga certification na kinakailangan po natin before mag-depart itong barko. At pangalawa, mas lalo po natin paiigtingin itong pre-departure inspection po sa lahat po ng mga vessels that will depart on every port po. At ang naging direktiba rin po sa atin, in case, Sir Weng, na hindi po sasapat itong mga commercial passenger vessels na magpo-provide po na itong mga ruta na to, nakahanda po ang barko ng Philippine Coast Guard to provide po yung libreng sakay. Okay. Pero ditong mga nagdaang araw, may mga tumulong ba para ho makabiyahe pa rin? Yung iba na galing Zamboanga to Hulo, Hulo to Zamboanga. At nagkaroon pa rin mo ba ng masasakyan yung mga pasahero ho dyan? Siguro, Sir Weng, no, as to that question, we can refer na lang din po sa Marina, no, as we speak na lang po. But then definitely, as of today po, yan po ang naging guidance at naka-standby po yung ating barko. While yung isang barko ay nasa search and rescue operations, meron na po tayong naka-activate na rin po yung ating mga 44-meter dyan na magpo-provide po ng libreng sakay. But as to that question, sir, I think that's the appropriate authority to answer is the Marina lang po. Pero yung sa ruta naman ho na dadaanan, yung area kung saan ho kayo nag-undergo ng diving operations, yan ay hindi, yung mismong ruta na dinaanan ho ng barkong MV Tricia Kirstine, yun po ay off-limits muna. Ito pong ruta na to is usually yung ruta po talaga dinadaanan po ng barko ng mga pasahero po. Walang iba kasi yung iba. Di ba yung mismong galing sa inyo na baka nakaranas sila ng yung tawag ko, squall ba yun? Yan po ay information sa atin na accordingly ay at allegedly meron daw pong squall or subasco that time that caused this incident po. Para hindi na maulit siguro. So, depende na kung saan ho ruta. Pero yung oras naman ho niyan, nasa Marina rin siguro yung oras ng biyahe kasi yung alis ho nila doon, madaling araw eh. O alas gabi, tapos madaling araw, inabot. Yes, tama po kayo, sir. Ang magbibigay po ng oras ay ang Marina po. Okay, sige ma'am. So tuloy-tuloy hanggang wala pa hong tigil ha, kahit na sinabi sa manifesto 10 at may nakita hong 11, tuloy pa rin ang gagawin nyo hong diving operations ng ating mga technical divers at saka paghahanap?
Yes, Sir Weng, hindi po titigil ang Philippine Coast Guard. Nabanggit po natin kanina, may mga tanggap po tayong information na may mga kamag-anak pa pong nawawala. So we also consider and acknowledge that information po. Okay. And definitely, we will sustain and pursue this ongoing search and rescue effort po ng Philippine Coast Guard kasama po iba't ibang ahensya. Opo, sana ho'y makuha ang eksakto pang bilang ng mga nawawala sa tulong na rin ng mga kamag-anak na hinahanap ho sila. 'Di ba? Lalo na ho yung crew. Pero hopefully, I don't know kung anong magiging resulta nung pag-identify ho doon ho sa mga na-recover na mga labi. Pero hopefully, Yes, sir. 'di ba? Kaya sir, ang pakiusapin po namin, Sir Weng, no, doon po sa may mga kamag-anak na reportedly meron pong nawawala no, ng mga na pamilya po nila, i-report po sa Coast Guard Station, particularly sa Zamboanga, Isabela, and Hulo. And kung maaari ay wag po sa social media para ma-validate rin po natin at maiwasan po yung mga misinformation. So at Okay. least mas tama po ang makukuha po natin and alam talaga natin kung ilan po yung hahanapin po. Kasi kung isa iba't ibang platform, we couldn't validate po yung authenticity ng mga information na ito. At least if we could also request for those families and relatives po to report sa ating Coast Guard station po Pero para yung- makita po natin. Nakita ho natin yung ilan ho ng mga nag-post ho ron, dala ho siguro ng hindi nila alam anong gagawin. Siyempre, alala sila sa mga kamag-anak. Yung mga nag-post na mga hinahanap nila, teacher, at saka may mga crew ng barko. Yung mismong kapitan. Sa oras na ito, wala pa ho tayong impormasyon tungkol sa kung nakita na ho yung kapitan. Again, Sir Wala Weng, pa. itong sa mga na-recover po natin, we will check later. Kasi Okay. meron naman pong proper identification kung sino-sino po itong mga nakuha po natin. Oo. So, hindi pa po natin masabi ngayon. Again, initially, we have 10 missing. So, 11 po ang na-recover ngayon. So, we will check kung ito po bang kapitan ay parte sa mga na-recover po natin. And there is an appropriate mechanism po to validate yung identity po ng ating mga na-recover ngayong araw. Captain Noemi Cayabyab, ma'am, salamat ho sa update na yan mula ho dyan sa inyo sa Philippine Coast Guard. Thank you po sa oras. Yes, Sir Weng. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Thank you. Si Captain Noemi Cayabyab, spokesperson